Ano ka ba naman, Aguada? Wala ka na bang ibang ginawa kundi ang bumili ng kung ano-anong pampaganda sa butika? Hindi mo ba alam na sa dami ng inilalagay mo sa mukha mo baka lalo lang masira yung balat mo? Araw-araw ka na lang nagpapabili sa akin ng mga pangkuskus sa mukha. Kuskusin mo na lang kaya gamit ang steel wool. Aba naman ito, oo. Hindi naman kita pinakikialaman sa mga pinagagagawa mo ah. Bakit mo ba ako pinipigilan? Pera naman ang anak ko ang pinambili ko sa mga pampaganda ko. Kaya nga, pati anak mo nadadamay sa kalokohan mo. Bawas-bawasan mo nga ang inggit mo sa katawan. Kahit ano pang gawin mong pagpapaganda, wala nang pag-asa. Matanda ka na, laos na kumbaga. Ay ewan, palibasa kasi mukha kang tipaklong kaya hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Lalo na kapag kausap ko si Maring Eleanor. Grabe talaga, parang hindi siya tumatanda. Samantalang mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Pakiramdam ko tuloy nanliliit ako sa itsura ko. Parang napabayaan ko na talaga ang aking sarili. Dati na kasing maganda, maputi at maalaga sa sarili si Eleanor. Kaya huwag mo nga maikumpara ang ganda niya sa itsura mo. Huwag ka na umasa. Saka pwede ba? Bawas-bawasan mo ang paglalagay ng kolorete sa mukha mo at nakakairitang pagmasdan sa sobrang kapal eh. Hay sus! Umabante na naman ang pagkapakialamero mo. Alam mo, naisip ko lang, ano kaya kung umuwi rin tayo ng Capiz? Oh, bakit naman napunta dyan ang usapan? May kamag-anak ka bang pupuntahan sa Capiz? Nasisiraan ka na talaga ng ulo eh. Magmula kasi nang magbakasyon sa Capiz at umuwi dito si Maring Eleanor. Aba, nagmukha siyang bata at saka gumanda ang kutis niya. Malay mo ako rin. Ano ka ba? Umuwi yung tao dahil lang sabi namatay daw ang mga magulang niya. Alam mo, masyado ka nang na-addict sa kaiidolo sa kumari mong yan eh. Nga pala, pansin ko magmula nang umuwi yan at nakabalik dito, parang nagmukhang weirdo dahil sa dalawa niyang mga alagang aso. Maganda siya, hindi weirdo. Bakit pala hindi ka pa umaalis? Naihatid mo na ba si Carla? Abay mahuhuli yun sa klase niya. Di ba't nagtampo sa'yo? Doon natulog kay tatay, sa lolo dodeng niya. Gamitin mo ba naman ang pera sa alkansya niya eh? Magtatampo talaga sa'yo yun. Hay, ewan. Kahit kailan talaga wala kayong suporta sa mga kaligayahan ko. Ay siya. Puntahan mo ng anak mo, sabihin mo babayaran ko rin naman ang perang kinuha ko. Heto nga't ibibigay ko na sa'yo ang pera. Ibili mo ako ng bagong lipstick ha. Iiling-iling si Bencio na tinalikuran nito si Aguada pagkatapos ay tinungo nito ang kanilang tricycle na nakaparada sa kanilang bakuran. Kulay asul ang pintura ng kanilang sasakyan. Sabi ng kanyang amang si Tatay Dodeng ay mabisang pangontra daw ang kulay na yon sa mga aswang na gumagala sa gabi. Hindi rin daw ito kayang lapitan ng masasamang elemento dahil maaari silang manghina. Tinanaw na lamang niya ang papalayong tricycle na bumabagtas sa lubak-lubak nilang kalsadang hindi pa sementado. Nakatirik ang bahay nila sa gitnang kagubatan na halos iilang bahay lang ang nakatayo. Ilang sandali pa siyang nakatanaw sa kanyang asawa nang may biglang sumulpot sa kanyang likuran. Oh, Mare! Kanina ka pa? Bakit hindi ka naman nagpasabi na pupunta ka pala dito? Gusto ko lang malaman kung nakabili ka na ng mga pampaganda. Ay, oo naman. Grabe ha. Ang ganda mo ngayon, nakakasilaw ang kagandahan mo. Ano pa talagang sikreto mo at parang hindi ka tumatanda? Tamang kolerete lang sa mukha at iwasan ng mga nakakatakot na bagay. Kagaya ng pangungunsume. Ayun, gaganda ka na. Tsaka huwag kang magpupuyat sa gabi. Mas maganda kung matutulog ka ng maaga. Ganun ba? Eto kasing si paring Bencio mo Pinupuna ko palagi kaya naiinis ako. Iwasan mo ang ganyang stress. Huwag kang laging nakasimangot. Teka, parang hindi mo yata kasamang dalawa mong alagang aso. Ikinukulong ko sa umaga. Mahirap na. Baka makakagat Problema pa yon. Baka lalo lang akong tumanda at pumangit. Sa gabi ko na lang sila pinakakawalan para naman may bantay ako sa gabi. Isa pa, alam kong bihira ang mga tao na lumalabas pag gabi. Kaya hindi ako nag-aalala na baka makadisgrasya pa sila. Pansin ko lang no, bakit parang paborito mong kulay itim? Kagaya ngayon, ang suot mo ay itim na damit, tapos nakaitim ka pang shade sa mata. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napapanatili ko ang aking maputing kutis. Paraan ito para makaiwas sa init ng sikat ng araw.
Ayoko kasing magmukhang tigang ang aking balat. Hindi kasi healthy tingnan na pati ang mata ay direktang tatamaan ng sikat ng araw. Teka, hindi ba si paring Bencio yun? Akala ko ba nakaalis na siya? Ah, oo nga ano? Hindi ko nga alam eh. Bakit kaya siya bumalik? Hinintay ni Aguada ang tricycle na minamaneho ng asawa hanggang huminto sa tapat nila. Lumapit ito sa kanila habang bakas sa mukha nito ang matinding takot at pamumutla ng labi. Oh, bakit bumalik ka? Anong nangyari? Nasaan ang anak mo? Diyos ko, hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Nagkakagulo ngayon sa labasan kaya tinarang ako ni Kapitan. Hala, bakit daw? Hindi muna pinapayagan ni Kapitan na lumabas ng baryong ito ang mga tao, lalo na mga menor de edad na dalaga. Bakit daw? Ano bang dahilan? Alam niyo bang nadaanan ko kaninang nagkakagulo ang mga tao, mga tanod at si Kapitan sa gilid ng kalsada? Sa bandang kakahuyan, walang katao-tao talaga. Abay, natagpuan ng anak ni Kapidring. Yung magandang dalaga ba? Kaeskwela ng anak natin yun eh. Nakita na wakwak ang tiyan. Brutal na pinaslang. Kawawa. Ay, masamang balita nga yan. Heto pa ang higit na nakakatakot. Tuyong-tuyo ang katawan ng dalaga. Parang sinipsipan dugo ang itsura. Parang natuyong kahoy na lang eh. At ang nakakagulat pa, wala na ang dila. Halos hindi na nga makilala dahil sa sinapit. Diyos ko, napakagandang bata pa naman yun, hindi ba? Natatandaan ko pa na bago ko umalis noon, siya pa nga ang ipinanlaban noon at nanalo bilang isang pinakamagandang mutya ng mga binibini sa baryo natin. Anong sabi ni Kapitan? Ano pa nga ba? Di magkakaroon ng curfew sa gabi? Ano namang klaseng nilalang o sino namang kayang halangang kaluluwa na gagawa nun sa dalaga? Wala pa namang pinaghihinalaan si Kapitan. Pero ang sabi-sabi at usap-usapan ng mga tao, baka raw yung boyfriend na may gawa. Nakikipaghiwalay tapos hindi matanggap, kaya yun, pinatay. Ang sama naman niya. Bakit naman pinatay pa niya? Pero may mga bulong-bulungan din ng mga matatanda na nakakita sa bangkay. Nangyari na daw kasi yun matagal na panahon na ang nakalilipas. Sunduin na kaya natin si Carla. Mahirap na, baka ang anak naman natin ang mapahamak. Hindi naman siguro. Ngayon lang naman nagkaroon ng ganyang krimen sa baryong ito. Puro haka-haka lang sila pero wala naman silang sapat na basehan. Hindi maipaliwanag ni Aguada ang kabang bumundol sa kanyang dibdib nang maalala ang kanyang anak na si Carla. Mahilig pa naman itong lumabas ng gabi kapag nagtatampo sa kanya. Oh, natahimik ka na dyan, Mare. Iwasan ang mga nakaka-stress na problema. Papangit ka niyan. Ang mabuti pa, sunduin na ninyo ang inaanak ko. Ngayon pang delikado at may gumagalang killer. Iba na rin yung palagi kang nakabantay sa anak mo. Ay, oo nga pala. Salamat Mare ha sa pag-aalala. Nakita ko nga pala ang Tatay Dodeng sa kumpulan ng mga tao kanina. Dinaig pa ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa katawan ng biktima. Ang kulit pa naman nun. Kaya yun, hinarangan na ng mga pulis ang katawan ng biktima para wala nang lumapit. Alam mo naman ang matandang yun, isang malupit at matinik na albularyo ang ama mo, kaya't kilala na sa husay manggamot ng mga may sakit. Isa ring antingero kaya ganun na lang kung makausisa. Tsaka kampante naman ako kasi alam kong hindi niya pababayaan ang anak natin habang nandun sa kanila. O paano Mare, aalis na ako. Mukhang hindi ka pa mabibilhan ng pampaganda ng asawa mo at tsaka susunduin pa ninyo ang aking inaanak. Sige na Mare, may lakad pa kasi kami ngayon eh. Pasensya na, baka sa susunod na araw na lang tayo makakapagkwentuhan. Sige, ayos lang. Mag-ingat kayong mag-asawa. Ang mata mo, Aguada. Masyado kang nagpapahalata na gandang-ganda ka kay Eleanor. Baka isipin ng kumari mo, naiinggit ka sa kanya. Nagagandahan talaga ako sa kanya eh. May ayos o wala ang mukha niya, talagang nakakasilaw ang ganda niya. Tsaka hinaan mo nga ang boses mo at baka marinig pa niya tayo. O ano na, sasakay ka pa ba? Puntahan na natin ang anak natin. Saka pagsabihan mo yan si Carla pagkatapos ng nangyari ngayon, kailangan magdoble ingat tayo. Mahirap na masalisiyan ng mga kawatan. Opo, sasakay na po. Itong taong ito,
palagi nalang galit. Daig mo pang babaeng naglilihi ah. So, sasakay ka na lang yan. Dami mo pa sinasabi. Ano ba yung bumubukol sa bulsa mo ha? Pabango lang ito. Tara na nga. Pagsakay niya sa tricycle ay mabilis nang pinaandar ng kanyang asawa ang kanilang sinasakyan. Habang nasa kalagitnaan sila ng daan ay biglang tumirik ang makina at tuluyang namatay. Oh, anong nangyari? Hindi ka ba nagpagas kanina? Puno ito. Saglit nga, titingnan ko lang kung anong problema. Bilisan mo, ayokong abutan tayo ng pagdilim sa daan. Nakakatakot dito. Para ka namang sira. Ano ba mangyayari sa atin dito kung abutan tayo ng pagdilim sa daan? Isara mo muna nga yung bunganga mo. At kanina pa natutuliling ang tenga ko sa sobrang ingay mo eh. Dati kasi natatandaan ko nung bata pa ako, madalas na ikinukwento sa akin ni tatay na meron daw siyang nakalabang mag-asawang aswang sa baryong ito. Nung matalo daw ni tatay ang mag-asawa, hindi naman daw niya napatay at nakatakas ang mga ito. Ang huling balita buntis daw ang babaeng aswang. Ano naman ang koneksyon ng kwento mo sa nangyayari ngayon? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Bumaba ka nga muna riyan at tulungan mo ako. Itulak mo ang tricycle para umandar ulit. Wala namang problema to eh. Baka kailangan lang itulak. Agad namang nagmamadali si Aguada na bumaba at saka itinulak ang tricycle. Maya-maya ay umandar na ulit ang sasakyan. Oh, di ba okay na uli? Halika na at paniguradong natatakot ng anak mo. Natitiyak kung hindi magtatagal, malalaman na rin niya ang nangyari sa kaibigan niya. Salamat naman at ayos na. Akala ko dito na tayo aabutan ng pagdilim eh. Ikaw puro kaligalig. Manong magdasal ka nga nang hindi ka natatakot? Kung ano-ano kasi tumatakbo sa isip mo eh. Ikaw lang naman itong hindi naniniwala sa akin eh. Teka, kailan pa ba nagkaroon ng sangang daan dito? Huwag mo na nga akong tinatakot, Bencio. Hindi nakakatuwa ah. Ikaw ang wag magpanggap na hindi mo alam kung aling daan ang papunta sa bahay ni tatay. Seryoso ka ba? Diyos ko, mukha ba ako nagbibiro? Sa tingin ko, naliligaw na tayo. Nilukob ng takot si Aguada nang mapansing hindi nagbibiro ang kanyang asawa. Totoong hindi rin ito tanda kung ano ang daan papunta sa bahay ng kanyang ama. Heto na nga bang sinasabi ko eh. Si Carla ba? Sigurado ka bang nasa bahay ng tatay? Diyos ko, pareho tayo nang iniisip. Hindi ko nakausap ang tatay kanina dahil abala siyang tumingin sa bangkay. Kanina pa tayo nagbabiyahe pero wala akong napapansing barikada ng mga pulis para sa biktima. Bencio, hindi kaya naliligaw na tayo? Bahala na. Dito na lang tayo dumaan sa kaliwang kalsada. Pag medyo hindi pamilyar sa daan, saka na lang tayo umikot para bumalik. Paano kung bumalik na lang kaya tayo sa bahay natin? Natatakot na kasi ako eh. Paano naman ang anak natin? Naisip mo bang may posibilidad na baka wala siya sa bahay ni tatay? At sa mga sandaling ito naliligaw na rin siya katulad natin? Nag-iisip ka ba? Bencio, mas lalo lamang ako nag-aalala sa mga sinasabi mo eh. Paano na? Kamusta kaya ang anak natin? Huwag kang umiyak dyan. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo pinakailaman ang pera ng anak mo para ipambili ng panlagay dyan sa mukha mo, hindi siya maglalayas. Tama bang sisihin mo ko ngayon? Natatakot din ako para sa anak natin. Hindi na sumagot pa si Bencio para gumanti sa mga nasabi ni Aguada. Pinabilisan na lang nito ang pagpapatakbo ng kanilang tricycle. Pakiramdam ni Aguada, lalo lamang silang napapalayong mag-asawa, kaya mas nangibabaw na ang takot na kanyang nararamdaman. Idagdag pa ang kilabot na hatid ng pagkalat ng dilim sa paligid. Itigil mo munang tricycle. Parang lalo lamang tayong lumalayo eh. Nasaan na ba tayo? Di ko rin alam kung nasa na tayo. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan kaya't hindi masyadong nakakatakot. Saglit silang tumigil sa tapat ng malaking puno ng balite na direktang nasisikatan ng liwanag ng buwan. Bumaba sandali ang mag-asawa para igala ang kanilang paningin. Malamig na rin ang hangin at kakaibang paligid na halos mabingi sila sa katahimikan. Bencio, tingnan mo parang may aninong nakatayo sa likuran natin. Diyos ko, anong hayop pa may-ari ng aninong yan?
Bensyo! Binalot ng takot ang buong sistema ni Aguada nang unti-unting lumalaki ang aninong nasa kanilang likuran. Nagsitaasan na rin ang kanilang mga balahibo dahil sa labis na panginginig ng kanilang katawan. Dahil sa takot nila sa mga aso, ay napatakbo sila at huli na nang malamang napalayo na sila sa kanilang sasakyan. Napahinto sila sa pagtakbo at magkasabay na napalingon sa kanilang likuran. Bensyo! Aso! Isang malaking aso ang nakahandang papalapit sa atin! Ay Diyos ko! Asong may mahahabang pangil at mapupula mga mata! Naglalaway at walang tigil ang pag-angil na parabang natatakam sa katawan natin! Bensyo, umalis na tayo dito. Iwanan na natin ang tricycle. Nasa tapat na siya ng sasakyan natin. Hindi na tayo makakaalis dito. Gawin mo ang lahat para makatakas. Kailangan mailigaw natin siya para makabalik tayo sa tricycle. Habang umaatras silang papalayo sa nakakatakot na aso, patuloy lang ang hayop sa paghakbang ng dahan-dahan papalapit sa kanila. Pero nakakailang hakbang pa lang sila nang makaamoy ng masangsang na tila nabubulok na laman. Kaya't pagkalingon nila ay mas lalo silang binalot ng takot. 2 aso, isa sa harapan at isa sa ating likuran. Hindi maganda ang kutob ko. Tayo talagang puntirya nila. Huwag ka magpahalatang natatakot sa kanila. Baka mga asong gubat lang yan. Hindi sila mga asong gubat, Bensyo. Natitiyak ko mga aswang sila. Mapupula ang kanilang mga mata at umiilaw sa refleksyong nagmumula sa liwanag ng buwan. Maging ang kanilang paningin ay nanlilisik na parang nagliliyab na apoy. Wala nang ang nagawa ang dalawa kundi ang tumakbo sa daan na walang nakaharang na aso. Habang tinatakbo nila ang masukal na bangin, ay magkahawak kamay silang pilit na lumalayo sa bangis ng 2 aso. Kasabay naman ang pag-alulong ng malakas ng mga nilalang na yon. Halos hindi lumapat ang kanilang mga paa sa lupa sa takot na baka maabutan sila ng mga asong humahabol sa kanila. Habang tumatakbo tayo, mag-isip ka ng paraan kung paano natin maililigaw ang mga aswang na yan. Oo, ang alam ko dati, may nabanggit si tatay sa akin kapag nasa ganito tayong sitwasyon. Ano yun? Magtapon tayo ng mga damit at panapin sa paa sa ibang direksyon ng bawat daang madadaanan natin. Sa ganitong paraan ay magagawa natin silang mailigaw gamit lang ang mga bagay na may amoy natin. Kapag nagawa natin, makakabalik tayo sa tricycle at makakaalis na tayo dito. Pero hindi yun magiging madali. Sige, dito muna tayo magtago sa malaking puno. Huhubarin ko itong jacket ko at tsinelas. Ako naman ay panyo ko at itong pabango ko. Pagkatapos magkasundo ang mag-asawa sa kanilang mga plano, ay si Aguada na ang humila sa kamay ni Bensyo para ipagpatuloy ang kanilang pagtakbo. Habang tinatahak nila ang masukal na kagubatan at tumutusok ang mga kahoy sa kanilang talampakan, wala silang ibang ginawa kundi ang magtapon ng mga gamit sa bawat ibang direksyon ng daan na matatakbuhan nila. Nagawa natin. Nagkahiwalay na sila. Bilisan mo. Kailangan na natin makabalik sa tricycle. Saglit, Bensyo. Magpahinga muna tayo. Hindi ko na kaya ang sakit ng mga paa ko eh. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Alalahanin mong matatalino ang mga aso. Malakas ang pang-amoy kaya hindi malayong matuntun nila tayo dito. Kahit napipilitan at halos kapusin ng hininga si Aguada, ay nagawa pa rin niyang ihakbang ang kanyang mga paa para muling tumakbo. Habang ganun din si Bensyo na halos magdikit na ang balikat at batok nito sa sobrang paghahabol ng hininga nito. Hindi pa man sila nakakalayo ng pasadsad pang humarang sa kanilang unahan ang isang kulay puting aso. Ganun din ang kulay itim na asong sumusulpot pa lang sa kanilang likuran. Napakapit ng mahigpit si Aguada sa braso ng kanyang asawa. Bensyo, katapusan na ba natin? Hindi ako papayag na malapa tayo ng mga aswang na yan. Humanap tayo ng mga pwede nating magamit na kahoy na panlaban sa kanila. Bensyo, sa paanan mo may tuyong kawayan. Damputin mo. Huwag kayong lalapit! Hindi ako natatakot sa inyo! Huwag kang magtapang-tapangan, Bensyo. Mas lalo lamang silang lumalapit. Humakbang ng magkasalubong ang 2 aso.
Kasabay ng pagsugod sana ng 2 aswang ang pagsulpot naman mula sa damuhan ng isang tila may kinatagpong lalaki dahil sa itsura nitong hindi pa maayos ang suot na damit. Palinga-linga ang babae habang naglalakad na parabang may tinataguan. Diyos ko, kaeskwela at kaibigan siya ng anak natin! Ilayo na natin siya. Baka patayin siya ng aso. Mukhang lango sa alak ang dalaga. Susubukan ko siyang... Napahinto sa pagsasalita si Bencio nang mula sa kanilang likuran ay nilundag na ng aso ang dalaga. Nag-agawan ng 2 aso sa pambibiktima sa dalagita. Bumagsak sa lupa ang babae. Habang nangingisay, hindi na nito nagawang sumigaw dahil pinuntirya ng isang aso ang bibig ng dalagita. Nanigas ang buong kalamnan ni Aguada, pati ang kanyang tuhod habang pinapanood kung paano nilalapa ang babae. Diyos ko, Bencio, halika na, tumakbo na tayo. Pero paano ang kaibigan ni Carla? Wala na tayong magagawa pa sa kanya. Kinakain na siya ng mga aswang na yan. Tara na! Halos kalad ka rin ni Aguada ang kanyang natulalang asawa. Napunit pa nga ang suot nitong t-shirt sa lakas ng pagkakahatak niya sa damit nito. Bago tuluyang lumayo ay nagawa pa nilang lingunin ng babae. Halos magkaluray-luray ang damit at ilang parte ng katawan nito. Kaya habang tumatakbo ay napahagulgol na lang si Aguada. Ayun! Natatanaw kong liwanag na nagmumula sa ilaw na sasakyan natin. Bilisan mo, Aguada. Kailangan makasakay tayo sa tricycle bago pa tuluyang matapos sa pagkain ng mga halimaw na yun. Diyos ko, Bencio. Muntik na tayong mamatay. May nagbuwis ng buhay para sa atin. Gaganti tayo. Kung kinakailangan suyurin ang buong kagubatan para lang mapatay ang mga aswang na yan, gagawin ko! Malalaki ang kanilang mga hakbang para lang makalapit kaagad sa kanilang tricycle. Saka lang napanatag ang kalooban ni Aguada nang sa wakas ay nakasakay na sila ng sasakyan. Pero panandalian lamang pala dahil saktong pagbuhay ni Bencio ng makina ng kanilang sasakyan ay natanaw nilang humabol ang isang aso. Bilis, Bencio! Nariyan na sila! Ito na! Kumapit ka at bibilisan ko ang pagpapatakbo sa tricycle natin! Bencio! Bilis! Kulang na lang ay itulak pa ni Aguada ang kanilang sasakyan para lang makaalis sa lugar na yon. Saka lang niya napansin na ang mga anino ng aso ay hindi akma sa sukat ng mga asong patuloy na humahabol sa kanila. Kapansin-pansin na parang mga nauulol na aso ito at kung magpatulo ng kanilang mga laway ay parang gutom na gutom at ilang taon na hindi nakakatikim ng pagkain. Ano na ang gagawin natin? May taong namatay sa harapan natin. Wala muna tayong pagsasabihan ng mga nangyaring to. Sa mga ganito kadelikadong bagay, kailangang si Tatay Doding muna ang kausapin natin. Sana naroroon si Carla. Diyos ko, natatakot ako. Paano kung ano? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Tignan mo nga sa likuran. May humahabol pa ba sa atin? Wala na, Bencio. Nakaligtas tayo. Salamat sa Diyos, hindi niya tayo hinayaang mapahamak. Hindi maitago ni Aguada ang saya ng mga sandaling yon. Biglang nawala ang takot niya at napayakap ng mahigpit sa likod ng kanyang asawa. Lalo na nang sa kanang daan na sila tumuloy kung saan hindi yun ang daang pinili nila kanina. Paniguradong tamang daan na ito. Umidlip ka muna para makapagpahinga ka. Namumutla ka pa eh. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tatay kapag nakita niya tayo sa ganitong itsura? Siyempre, sa akin na naman magagalit yun. Lalo na kapag nakita niya mga sugat mo sa paa. Saka lang naramdaman ni Aguada ang kanyang humapding paa nang makita ang mahahabang hiwa sa kanyang talampakan. Dulot ng matutulis na kahoy na bumaon sa kanyang balat. May mga dugo na pumapatak pa sa daan, kaya't ibinalot muna yun ni Bencio sa hinubad nitong t-shirt. Masusundan nila tayo kapag hinayaan mong pumatak ang mga dugo mo sa kalsada. Huwag mong ilagay sa gilid ang paa mong may sugat. Saka ko lang naramdaman ang hapdi ng sugat ko nang makita ko na. Ganun naman talaga ang sugat eh. Nandito na tayo sa bahay ni Tatay. Kaya mo ba maglakad? Oo, kaya ko. Mabuti na lang at bukas pa ang ilaw ni Tatay.
gising pa siya. Sana nandyan ang anak natin. Alalayan kitang maglakad. Hindi pa man sila tuluyang nakakababa ng sasakyan ay lumabas na ang kanilang anak na si Carla. Tumakbo ito papalapit sa kanila pero natigilan nang makita ang kanilang mga itsura. Carla, anong tinatayo-tayo mo riyan? Tulungan mo akong alalayan ng mama mo. Pa, anong nangyari? Sa loob muna tayong mag-usap. Ang tatay ba gising pa? Kapit po kayo sa akin, Mama. Gising pa po si Lolo. Hindi siya makatulog kanina. Bigla po kasing nanikip ang kanyang dibdib sa kaba eh. Yun pala may nangyari sa inyo. Nakasampay ang braso ni Aguada sa balikat ng kanyang anak na mas matangkad pa kaysa sa kanya. Kaya naman kayang-kaya siya nitong alalayan papasok sa bahay. Pagpasok nila sa loob ng bahay ng matanda, ay mabilis na kumilos si Bencio para isarang pinto at bintana. Sumilip naman si Lolo Dodeng sa sala nang maramdaman nito ang kanilang pagdating. At halos manlaki ang mga mata nito nang makita ang kanyang paa na may benda ng damit at may bahid pa ng dugo. Jesus Maria Joseph, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Nagulat nga po ako, Lolo, sa kanila eh. Tsaka yung tricycle po nila parang dumaan sa kagubatan. Dahil sa paglalayas mo, muntik pa kami mapahamak. Papunta na sana kami dito, tatay, para sunduin tong apo nyo eh. Nagtatampo sa akin. Nagkamali kami ng dinaanan ni Bencio dahil sa matagal na panahon nang hindi kami nakakabisita sa inyo. Tapos bigla na lang kaming hinarang ng dalawang nakakatakot na mga aso. Ano ka mo? Mga aso? Abay, sa ganitong oras ng gabi? Nasiraan po kasi kami ng tricycle sa daan eh. At hindi namin nakalaing mangyayari sa amin to. Mabuti na lang at nakatakas kami. Yun nga lang, may nagsakripisyo ng buhay para sa aming mag-asawa. May pinatay ang mga asong umahabol sa inyo. Kung ganun, hindi sila mga ordinaryong aso. Sila yung mga aswang. Sino po ang namatay, Papa? Diyos ko anak, huwag kang mabibigla ah. Yun yung kaeskwela mong mahilig maglasing. Napatakip ng palad sa bibig si Carla nang marinig nito mula sa ama ang sinapit ng kaeskwela nito. Agad itong napahagulgol ng iyak. Kaya nga, hindi maganda sa edad niyong yan ang maglalayas pa kayo ng gabi. Lalo nang umiinom ng alak mag-isa at pakalat-kalat pa sa daan. Dahil lang sa nagtatampo kayo o sumama ang loob ninyo. Hindi ko lang po siya basta kaeskwela. Kaibigan ko rin po siya. Patawarin niyo po ako, Mama, nang dahil sa akin ay muntik na kayong mapahamak. Patawarin mo rin ako, anak. Hindi na ako bibili ng pampagandang yan. Muntik ka pang mawala sa amin. Maiba ko pala ang usapan. Yung bang mga aso na pumatay sa kaklase ni Carla kulay itim at puti? Opo, tatay. Paano po ninyo nalaman? Hindi pa naman ako sigurado kung tama ang kutob ko. Kanina kasi, nanggaling ako sa unang biktima at nasuri ko ang bangkay. Lahat ay tumutugma sa mga aswang na kung tawagin nila ay bagtik. Mga aswang na kamag-anak ng asbo. Oh, aswang na kung tawagin ay bagtik? Hindi pa po kami masyadong pamilyar sa mga ganyang aswang ah. Saglit at kukunin ko ang aking lumang libro tungkol sa mga aswang ng bagtik ha. Ang alam ko may mga naitatabi akong ipininta ng isa sa pinakamahusay na pintor ng mga aswang noon. Sandali at ang malaman niyo kung sila nga ang aswang na pumapatay ngayon. Saglit na nawala sa kanilang paningin ng matanda nang pumasok ito sa silid nito. Maya-maya pa ay lumabas ito, dalang maliit na libro na may pabalat na yari sa balat ng kahoy. Mukhang antigo na yon dahil sa nakaukit na letra sa pabalat. Naupo muna ang matanda sa upuang yari sa tabla ng kahoy paharap sa kanila. Pagkatapos ay binasa nito ng dila ang hinlalaking daliri para ibuklat sa makapal na pahina ng aklat. Eto, pagmasdan yung mag-asawa, hindi ba't sila mga asong tinutukoy ko? Sila ang mga bagtik na kamag-anak ng asbo. Nagpasalin-salin na ang kanilang mga lahi hanggang sa kasalukuyan. Ang mahirap pa sa kanila, mabilis silang magparami ng lahi dahil mas lamang sa kanila ang mga babaeng bagtik kaysa sa mga lalaki. Tama nga po kayo, Tay.
Mahusay ang pagkakaguhit ng itsura, pati ang malahalimaw nilang anino. Dito kami mas natakot sa kanila. Kaya nilang palakihin ang kanilang mga anino para magbigay takot sa mga gusto nilang biktimahin. Oo naman, dahil isa yan sa kanilang mga kakayahan para hulihin ang kanilang bibiktimahin. May kakayahan silang palakihin ang kanilang anino para takutin ang kanilang pagkain. Ang dila ang una nilang pinupuntirya para hindi makasigaw at lumikha ng ingay ang kanilang biktima. Mga sabik sila sa laman ng tao, kaya ayaw rin nilang may dumating pang ibang mga bagtik para makihati sa kanilang mga pagkain. Kaya pala bibig ang sinakmal nung isang aso. Pero bakit, Tay? May kulay itim at puting aso. Itim kapag babae at puti kung lalaki. Pero alam nyo bang malalaman lang na isang bagtik ang aso kapag tiningnan mo ang refleksyon ng iyong sarili sa mga mata nila? Ito po yung nakabaligtad ka sa refleksyon ng mga mata nila. Tumpak! Kaya madali silang mahalata. Kaya lang, may angking lakas, bilis at talas ng pang-amoy ang mga bagtik. Kaya po pala kahit nagtapon na kami ng gamit sa ibang direksyon ay nahabol at nasumpungan pa rin kami. Lolo, kahit gaano kalakas sa mga bagtik, may kahinaan din po sila. Abay, syempre naman. Ayaw nila ng mabahong amoy tulad ng bawang, bulaklak ng amarilyo, dahon ng ampalaya, at lahat basta masakit sa ilong. Pinakamabisa ang pinagsamang katas ng bawang at bulaklak o dahon ng halaman ng amarilyo. Kaya po ba, Lolo, napakaraming tanim na amarilyo sa inyong bakuran? Talaga palang mahusay na antingero kayo, tatay. Minsan na kasi akong lumaban sa mga bagtik. Baka nga yung mga nakatakas na aswang sa akin noon muling bumalik para maghiganti. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo, kaya't nag-aalala ko. Dati pa may mga nagawa na akong mga pangontra sa kanila. Halika po, tulungan mo akong buhatin ang lumang baul ko na nasa aking kwarto. Ilabas natin dito ang baul. Nararoon pa ang aking mga kagamitan. Mabuti nang maibigay ko yun sa inyo para sa susunod na malagay kayo sa panganib. May panglalaban kayo. Tamang-tama po, tay. Gamutin po ninyo ang sugat ni Aguada sa talampakan niya. Parang hindi po tumitigil ang pagdurugo Ay, sige. Saka kumuha na rin kayo ng damit pamalit para makapagpahinga kayo ng maayos. Ilang sandali pa ay naiwan na silang dalawa ni Bencio sa sala nang pumasok sina Lolo Dodeng at Carla sa silid ng matanda. Doon lang sila nakapag-usap na dalawa ng maayos nang bigla silang may naalala. Paano nga pala ang mga nangyari kanina? Talaga bang hindi tayo magkukwento tungkol sa mga bagtik? Isang taktika ang naisip kong yun. Kapag nagbigay tayo ng impormasyon sa mga tanod, bibigyan lang din natin ng panahon ng mga aswang na mag-ingat. Magiging alerto sila at mas mahihirapan tayong huliin sila. Wag na lang kaya tayo makialam. Hindi naman tayo nakikialam Ginagawa natin to para sa anak natin. Isa pa, mga dalagitang binibiktima ng aswang. Hindi mo ba napansin? Imbis na tayong nilapan ng aswang yung dalaga pang yun ang kanilang kinain. Bigla na lang napaisip si Aguada sa mga narinig niyang mga sinabi ng kanyang asawa. Magsasalita pa sana siya pero bigla nang dumating ang maglolo. Buhat ang isang lumang baul na may mga alikabok pa sa takip. Ipinatong yon ng matanda sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos linisin ang alikabok ay sabik na tiningnan ni Aguada ang binubuksang baul ng matanda. Naririto pa ang pinagsamang katas ng bulaklak ng amarilyo at katas ng bawang. Para saan po yan? Para ito sa 2 punyal na naririto sa baul. Kailangan patakan muna ito ng katas bago gamitin sa mga bagtik. Kaya lang, dapat masisiguro ninyong tatamaan ang puso nila para patayin ang aswang. Bakit naman po may parang foundation dyan? Sinaunang pangkolorete po ba yan sa muka? Isang mabisang pangontra ang kolorete sa mukha. Kapag nasayaran nito ang mukha ng isang bagtik, unti-unti siyang manghihina at maagnas ang kanyang mukha na parang masusunog. Kapag nangyari yun, madali na natin silang mapapatay kasi makikilala na naman sila. Magkakasugat o paltos sa mukha nila
at hindi agad maghihilom yun kahit nasaan yung tao na sila. Ano pong sangkap ng pampaganda, Lolo? Pinulbos na bawang na inihalo sa foundation. Ikaw na ang umawak nito, Aguada. Tsaka itong isang punyal, 2 ito. Tig-isa kayo ng apo kong si Carla. Para namang sasabak tayo sa giyera. Dahil mapanganib sila, gawin ninyo ang lahat para protektahan ang apo ko. Siya ang target at pagkain ng mga aswang na yan. Binalot ng matinding pag-aalala ang puso ni Aguada nang mapako ang kanyang paningin sa nakaupo niyang anak. Biglang sumeryoso ang kanilang mga muka at walang gustong magsalita. Nang gabing yun ay hindi dinalaw ng antok si Aguada. Kahit katabi sa pagtulog ang anak niyang si Carla, ay hindi maalis sa kanyang isip ang mga nangyari. Natatakot siya para sa kanyang anak. Ma, kanina ko pa po kayo naririnig sa pagbubuntong hininga niyo. May masakit po ba sa inyo? Ngayon lang kasi ako natakot ng ganito eh. Nag-aalala ako na baka mapahamak ka kapag naglayas ka na naman ng gabi. Hindi ko na po uulitin yun, Mama. Pasensya na po kung nagtampo ako sa inyo, ha. Hindi na po mangyayari yun. Ang gusto ko lang po ngayon ay sana maipaghiganti ko ang pagkamatay ng kaibigan ko. Wag, anak. Mapanganib. Hayaan mo na lang na kami ng iyong amang humarap sa aswang. Kaya sana makinig ka. Mahigpit na yakap ang isinukli ni Carla sa mga sinabi niya. Habang si Bencio naman ay halos dinig na dinig hanggang labas ang malakas nitong paghilik kaya tuluyan nang hindi makatulog si Aguada. Kinabukasan, madaling araw ay maagang bumangon ang asawa niyang si Bencio para tignan ang kanilang tricycle. Natanaw niya itong nagpapaligo ng kanilang sasakyan habang ang matandang Doding naman ay abala sa paglalagay ng mga gamit nito sa maliit na bag na kulay itim. Tay! San kayo pupunta at gayak na gayak kayo? Abay, hindi mo ba naintindihan ang pinag-usapan natin kagabi? Sa inyo muna ako pansamantalang titira para naman mabantayan ko ang apo ko. Eh bakit naman po? Kapag nanatili ako sa bahay kong ito at bigla na namang magtampo sa iyo ang apo ko, mapipilitan na naman niya na tumakas at magpunta sa akin. Hindi na raw po niya uulitin. Nangako na siya kagabi. Opo, Lolo. Ayaw ko po nang dahil sa akin ay mapapahamak pa ang mama. Eh, hindi ako naniniwala. Pumayag na rin naman ang manugang ko na sumama ako sa inyo. Kagabi pa sumisikip ang dibdib ko, mahirap na. Baka dito pa ako atakihin sa puso. Ang tatay talaga nakahanap na naman ng maidadahilan. Wala nang nagawa si Aguada nang buhatin na ng kanyang ama ang bag nito para ilagay sa likuran ng tricycle. Sakto naman paglabas nito ay nakasakay na rin si Bencio at sila na lamang ang hinihintay. Si Carla naman ang nagsara ng pintuan ng bahay ng matanda dahil nauna na itong naupo sa loob ng sasakyan. Bilisan ninyo mag-ina at baka matagalan tayo eh. Abutan na naman tayo ng dilim sa daan. Ngayon pa ba tayo matatakot? Eh halos ipaligo na natin ang katas ng bulaklak ng amarilyo tapos kulang na lang punuin ng bawang itong bag natin. Eh hindi na tayo malalapitan nito ng aswang. Ay sus! Mayabang ka lang kasi wala. Samantalang kagabi lang eh. Halos himatayin ka na sa takot. 40 taong ka na pero para ka pa rin bata. May galit ba kayo sa akin, Tay? Ewan ko sa'yo, Aguada. Halos masamid ng sariling laway si Aguada nang banggitin ng kanyang ama ang buo niyang pangalan at saka binuntutan ng tawa. Napapailing na lang na muli siyang sumakay sa tricycle. Habang binabagtas ng kanilang sasakyan ang makipot na daan papunta sa kanilang tirahan, ay napahinto sila nang makita ang maraming taong nagkakagulo sa lugar kung saan nila iniwan ang dalagang biktima na nilapa ng 2 aswang. Kailangan pa ba nating tingnan, Bencio? Ihinto mo dito ang sasakyan. Bago tayo lumapit maglagay muna tayo ng katas ng amarilyo sa ating mga braso. Makikiusyoso lang ako kung ano ba ang totoong nangyari. Sige po, kayo na lang po ang tumingin. Sasama ho ako, Tay. Mama, ako rin. Hayaan mo na sila, anak. Dito na lang tayo, huwag ka na sumama. Iniwan lang ni Aguada ang kanyang mag-ama sa tricycle at humabol sa kanyang amang si Dodeng.
Nagmamadali silang makalapit sa umpukan ng mga tao kaya nang tuluyan silang makasingit sa mga usyosero ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. Diyos ko, halos wala nang natira sa katawan ng biktima, Tay. Ulo na lang ang natira at nakadilat pang mga mata, tsaka ang katawan ay halos buto na lang. Hindi man lang nila inunang takpan ng ulo bilang respeto sana sa namatay. Grabe ang pagkakahayok. Halos walang dugong natapon sa lupa. Mukhang sinaid pa talaga. Umalis na tayo dito, Tay. Tsaka parang nababahuan sila sa amoy natin eh. Akala ko ba sa aswang lang ito magiging epektibo? Parang pati sa mga tao. Utu-utu ka kasi. Naniwala naman kayo agad. Tay naman eh. Biro lang, pinapatawa lang kita. Tara na. At parang nakakasuka ang sinapit ng bata. Mabuti na lang at hindi ito nakita ni Carla. Akma nang aalis sina Aguada at Lolo Dodeng nang hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang kumari niyang si Eleanor. Nakikiusyoso rin ito habang may taklob ang ilong na itim na tela. Alam niyang nagtama ang kanilang paningin kahit nahaharangan ng shades na suot ang mata ng kumari niya. Nahalata niyang umiwas ito ng tingin at nagmamadaling umalis na para bang bahong-baho sa kanilang amoy. Napansin niyang hindi rin pala yun nakaligtas sa paningin ng kanyang ama. Kakilala mo ba ang dalagang yon? Ang tatay naman, kumari ko po yun si Eleanor. Hindi ho siya dalaga, mas matanda pa nga po siya sa akin ng 10 taon eh. Ang ibig mo sabihin, mas matanda pa siya sa'yo ng 10 taon? Kung ganon, 50 na siya. Abay, 15 taon ang tanda ko sa kanya. Parang 18 taon pa lang ang kumari mo. Kaya nga po ako nagkaganito dahil sa ginusto kong maging katulad niya. Parang hindi tumatanda ang kanyang itsura eh. Alam kong nakita niya tayo eh. Pero bakit hindi siya lumapit? Isa pa, ang alam ko ninang siya ng apo ko. Hindi man lang ba siya lumapit sa inyo? Parang nagiging interesado kayo sa kumari kong yun, Hatay. Matanda na kayo para dyan. Hindi ito tungkol sa paghanga, kundi ang napansin kong kakaiba sa kanya. Pati ang kutis parang sa dalaga. Bukod pa ron. Basta, pakiramdaman mo ang babaeng yun ha. Wag na wag mo siyang palalapitin sa apo ko. Naintindihan mo ba? Diyan tayo mahihirapan, Tay, dahil malapit si Eleanor kay Carla. Tara na po at kanina pa naghihintay sa atin ang dalawa. Tama nga ang hinala ni Aguada dahil nakababa na si Bencio sa tricycle para salubungin sila. Kaya nang makita silang papalapit ay sumakay ulit ito ng sasakyan at binuhay ang makina at saka pinaandar. Pagdating nila sa bahay ay diretso kaagad siya sa kanilang kwarto. Sinigurado niya ring maayos na nakasara ang pinto ng kanilang bahay bago nagpahinga sa upuang yari sa kawayan. Maalala ko pala, Aguada. Matagal mo na bang kilala ang kumari mong si Eleanor? Oo naman po. Simula nang mabinyagan si Carla, nakilala at nakasama ko na po siya. Kaya lang 2 taon siyang nawala at umuwi nga ng kanilang probinsya sa Capiz. Ngayon na lang po ulit bumalik, dala ang 2 alaga niyang mga aso. Bakit po ba, Tay? Siya nga po, Tay. Kanina ko pa kasi napapansing malalim ang iniisip nyo. Huwag niyong sabihin na pati kayo nabighani na sa ganda ni Eleanor. Kung sa ganda, talagang maraming mabibighani sa kanya. Pero iba kasi ang nararamdaman ko nang makita ko siya. At parang siya lang ang makasasagot sa lahat ng hinala ko. Matutulungan mo ba ako, Aguada? Po? Bakit ako? Tsaka bakit ano po bang tumatakbo sa utak ninyo? Nang makita ko mga biktima, masasabi kong brutal ang pagkakapas lang sa kanila. Pero sa kabila ng pagkamatay nila, nakapagtatakang wala man lang halos ako nakitang dugo sa lupa. Doon niyo ba talaga nakitang nilapa ang katawan ng biktima? Opo, Tay. Sigurado ako. May posibilidad na hindi nila doon tuluyang kinain ng biktima. Inalisan lang nila ng dila at pinatay. Tumpak! Nakuha mo ang gusto kong sabihin. Maaaring maliban sa 2 aso, ay may isa pang aswang na nakikinabang sa katawan ng biktima. Aswang na sumisip-sip ng dugo para sa pansariling kapakinabangan.
Parang gumapang ang malamig na hangin sa buong katawan ni Aguada. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo sa kanyang batok at braso. May binabahugan o pinapakain ng mga aso, ang kanilang pinoprotektahang aswang. O ang aso talaga mismo ang nag-aalaga sa tao. Yun ang aswang na pinoprotektahan nila. Sino bang magmamalasakit sa kanila? Walang iba kundi pamilya. Parang unti-unti nang lumilinaw sa akin ang lahat. Diyos ko, alam kong maling magbintang ng tao pero may isang tao na pumasok sa isip ko. Pero napaka-imposible. Pareho ba tayo nang iniisip? Subaybayan o matyagan ninyo si Eleanor. Kung tama ang kutob ko, paniguradong may alam siya. Dahil yun sa naging reaksyon niya kanina. Dahil naamoy niya ang bulaklak ng amarilyo. Kapag nalalangap nila ang mabahong amoy nito, nagiging balisa sila at abnormal ang paggalaw ng kanilang mga mata. Palagi po siyang nakasalamin sa mata. Parang ang hirap pong makita ang mata niya. Kaya nga ikaw ang gagawa at ikaw ang malapit sa kanya. Ikaw naman, Bencio. Wag na wag mo nga alisin ang tingin mo kay Carla. Dahil panigurado kaya siya malapit sa inyo. Gusto niyang matikman ang dugo ng anak ninyo. Magkakamatayan muna kami bago niya saktan ang anak ko, Tay. Pero hindi pa naman tayo siguradong si Eleanor nga ang aswang na nag-aalaga ng 2 aso. Bihira akong magkamali. Lahat ng mga palatandaan ay nasa kanya na. Mas makabubuting palihim natin siyang sundan. Nag-aalalang nagkatinginan na mag-asawa para sa kanilang anak na si Carla. Kaya hindi nakatiis si Bencio na wag nitong malaman ang tungkol sa pambibiktima ng mga bagtik. Tay, bakit sa dinami-rami ng pwedeng biktimahin ng aswang, yung mga kasing edad pa ni Carla? Lahat mga 15 taon lang. Mahusay na katanungan yan. Nasasagot sa kumpletong paghihinala ko sa inyong kumare. Kinukuha niya mga kabataan, mga sariwa at birhen din. May paniniwala mga aswang na ito na ang pag-inom ng dugo at pagkain ng laman ng dalagang may edad 17 taon pababa ay magbibigay sa kanila ng dagdag kabataan. Sa ganung paraan, hindi sila tatanda at hindi makararanas ng panghihina dulot ng katandaan. Kung ganun po, bakit hindi ang mga sanggol? Dahil ba malambot ang buto ng sanggol? Kung makakakain sila nito makakaramdam sila ng panghihina ng katawan katulad ng sanggol? Oh, tama ka! Nalibang na tayo sa pagkukwentuhan. Si Carla, nasan ba? Nasa kwarto niya at magpapahinga raw muna siya. Mamayang gabi, sisimulan natin ang pagmamatsyag. Ikaw, Bencio, maiwan ka sa bahay. Alam kong mas kaya mong protektahan si Carla. Nasa kanya na rin ang punyal para kung sakaling atakihin siya ng aswang, ay may pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Nakahanda po ako, Tay. Ako rin po. Alang-alang sa apo ninyo. Matapos magkasundo ang tatlo sa kanilang mga plano, ay nagkanya-kanya na silang maghanda ng mga gagamitin. Si Bencio naman ay inayos ang lahat ng dingding ng kanilang bahay. Nagdagdag din sila ng mga pangharang sa pinto at bintana. Si Lolo Doding naman ay pinaglalagyan ng mga bulaklak ng amarilyo at bawang ang bawat sulok ng loob ng bahay. Sa labas naman ay asin. Mas dinamihan nila ang pangontra sa kwarto ni Carla. Habang si Aguada naman ay nagtali ng punyal sa kanyang binti para madaling hugutin kung sakaling malagay sila sa alanganin. Nang matapos sila ay madilim na ang paligid. Tamang pagkakataon yun para sa kanilang mga gagawin. Hindi magiging madali ang gagawin natin. Kung magkahiwalay tayo, Aguada, tumakbo ka agad dito sa bahay dahil dito lamang tayo magiging ligtas. Ikaw naman, Bencio, huwag kang matutulog. Gagawa tayo ng palatandaan kung paano mo kami pagbubuksan ng pintuan. 3 katok na malakas sa pinto. Doon ka lang magbubukas ng pinto, ha? Oo, magaling. Tama kayo. Dahil kung si Eleanor ang aswang, makakagawa siya ng paraan para makalapit. Hindi pa rin. Dahil balot na ito ng proteksyon. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Habang nag-uusap ang dalawa ay mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ni Aguada dahil sa kaba.
Pero kailangan nilang gawin ito para sa kaligtasan ng kanilang anak. Pagkatapos maisaayos ang lahat, ay lumabas na sila ng kanyang ama para magtungo sa malaking bahay ni Eleanor. Madilim ngunit napakaliwanag ng buwan. Para silang mga magnanakaw dahil sa gaan ng kanilang mga hakbang. Sinadya rin nilang magsuot ng itim na damit para madali silang makapagtago. Habang nakaabang sa itaas ng puno ng santol, tanaw nila mula sa kanilang pinagtataguan ng bahay ng kanyang kumare. Lumabas na ang 2 aso. Mukhang mapapalaban tayo pag nagkataon. Si Eleanor po ang nakatayo sa pinto. Parang inuutusan niyang 2 aso. Tsaka bakit ganun, Tay? Parang mga ordinaryong mga aso lang naman sila. Maghintay ka lang. Kapag umaatake na sila sa kanilang bibiktimahin, magbabago ang kanilang anyo, pati ang magandang mukha ng kumari mo. Malakas ang kutob kong may nangyari sa kanya nang umuwi siya sa kapis. Sana naman ay walang dalagang naggagala ngayong gabi. Palaging meron, Aguada. Matitigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Kaya alam mo na kung bakit noon ay mahigpit kami ng nanay mo sa'yo. Oo, Tay. Dahil may anak na rin ako. Bumaba na tayo. Sundan na natin ang mga ulupong. Matagal-tagal na panahon na rin na hindi ako nangaso sa dilim. Dati pa ay sanay na si Aguada umakyat ng puno. Matagal din siyang nakasama ng matanda, kaya't sanay na siya sa ganitong pakikipagsabayan sa galaw ng matanda. Pagkababa nila ng puno, ay tinumbok nila ang daang pinuntahan ng 2 aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng gubat ng may makapal na basura ng natuyong dahon, ay nakarinig sila ng 2 nagkakasiyahang dalagita sa gitna ng daan. May mga hawak na alak at walang tigil ang pagsayaw sa palibot ng apoy. Diyos ko, mga kaibigan pa rin yan ng anak ko. Anong gagawin natin para maitaboy sila? Huli na para dyan. Nakita mo bang unti-unti nang lumalapit ang aso sa 2 babae? Makikita mo kung anong kakayahan nila at pagbabago ng kanilang anyo. Diyos ko po, Tay. Parang ayoko tong makita. Hindi ko kaya. Hindi pa nakakatapos magsalita si Aguada nang mula sa anino ng asong lumitaw dahil sa tulong ng liwanag ng apoy, ay napansin na kagad ng isang dalagang may hawak ng bote ng alak ang malaking anino ng isang halimaw. Mas nagulat si Aguada dahil sa taas ng paglundag ng aswang sa mukha ng babae at walang awa nitong sinugod ang biktima. Alam ni Aguada na ang dila ng biktima ang puntirya ng aswang, kaya sa mukha kagad ito pinagkakakagat. Ang isang dalaga namang kasama nito ay tumakbo na para tumakas, pero nahuli pa rin ito ng itim na aso. Halos sabay na nagkisay-kisay ang mga katawan ng biktima habang pinagkakakagat sila ng mga aswang. Magtago ka! Lumingon sa gawin natin ang puting aso! 2 dalagang pinatay nila! Oo, alam ko. Kaya dapat gumawa na tayo ng paraan bago pa maubos sa mga kadalagahan dito sa ating lugar. Halos dumapa sila sa lupa para ikubli ang katawan nila sa makapal na damong kanilang pinagtataguan. Nang muli silang mag-angat ng muka at sumilip ay naroon pa rin ang 2 aso. Nakabantay sa mga katawan ng dalaga. Ilang saglit pa, kinagat ng mga ito sa leeg ang 2 biktima at hinila. Saan nila dadalhin ang katawan ng mga biktima? Kay Eleanor, malakas ang kutob kong sa bahay ng kumari mo. Doon nila nilalapa mga biktima at si Eleanor ang tagasipsip ng dugo para mapanatili ang kanyang pagkabata. Kaya ba maganda pa rin siya at hindi tumatanda? Oo, halika na, tumayo na tayo. Sundan na natin sila. Sandali, Tay. Nasusuka ako. Tuluyan nang ang bumigay ang sikmura ni Aguada at napakapit pa sa kamay ng ama bago nagsuka. Halos maubos ang lahat ng kanyang kinain dahil sa pandidiri niya sa kanyang mga nakita. Ngayon ka pa magkakaganyan? Paano pa kung aktwal mo nang makita kung paanong uminom ng dugo ang kumari mo? Tay! Huwag ka na kayang sumama. Baka makatunog pang sinusundan natin, mapahamak pa tayo. Sasama ako, Tay. Kung ganun, tara na. Baka hindi na natin sila maabutan.
Kahit nahihilo pa at gusto pa niyang magsuka ay hinila na siya ng kanyang ama para sundan ng dalawang aso. Tanaw na tanaw nila ang direksyon na tinatahak ng dalawang aso habang hirap na hirap sa paghila ng katawan ng dalaga. Kitang-kita pa niya ang gumagalaw-galaw na daliri ng babae kaya nasisigurado niyang buhay pa ito. Kaya lang sa laki ng pinsala nito sa muka, malabo na ang tsansang makaligtas pa ito. Saan tayo, Tay? Hindi tayo pwedeng makita. Sa dating puno na inakyatan natin, doon tayo magmamatsyag. Pero paano kung ipasok pa nila sa loob? Hindi sila gagawa ng ikapapahamak nila. Sa labas pa lang ng bahay, lalapay na nila ang katawan. Kaya't manood ka kung paano nilang nililinis ang ebidensya. Pagkaakyat nilang dalawa ng kanyang ama sa puno, ay sakto rin ang paglapit ng dalawang asong may kagat na katawan ng tao sa naghihintay na si Eleanor. Pumapalakpak pa ang kamay ng kanyang kumare sa labis na tuwa. Umupo ang mga aso habang nakatingin kay Eleanor. Nakalawit pa ang dila ng dalawang aso habang hinihintay ang kilos ng kanyang kumare. Lumuhod ang babaeng niyo sa kaliwang pulso ng dalagang walang malay. Tama kayo, Tay. Sinisip-sip niyang dugo ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat sa pulso. Yan ang dahilan kung bakit siya nagmumukhang bata. Tay, wala man lang ba tayong gagawin para iligtas sa mga biktima? Huli na para dyan. Ang mahalaga, alam na natin kung paano natin sila mapapatay. Paano, Tay? Ang atakihin siya sa pamamagitan ng kinahiligan niya. Kolorete sa muka? Pero paano, Tay? May nakalaan na ako para dyan. Ikaw lang ang makakagawa nito. Kailangan mo magpanggap na wala kang alam, saka magkunwari kang magre-regalo sa kanya. Gawin mo ang lahat ng paraan para matiyak mo magagamit niya yun sa mukha. Kapag nangyari yun, magagawa na natin patayin ang mga alaga niya. Mapipilayan natin ang pinagkukunan niya ng pagkain. Kabaligtaran sa mga nangyari, Tay. Akala ko tao ang nagbabahog sa aso, ngayon naman aso ang nagbibigay ng pagkain sa tao. Tingnan mo, pagkatapos uminom ng dugo ni Eleanor, saka lang kumain ng lamang loob ang dalawang aso. Ang halimaw na babaeng yan walang puso. Parang wala lang sa kanyang dinilaan pa ang labing may bahid ng dugo ng kanyang biktima. Masarap na masarap sa kanila ang dugo. Paano pa kung anak kong makita kong nakaratay sa damuhan na yan? Mababaliw ako kapag nangyari yun. Saan nila dadalhin ang mga natira sa katawan, Tay? Sa lugar kung saan nila inatake ang mga biktima. Kaya tama lang ang hinala ko. Nalaman ko agad na hindi sa lugar kung saan natagpuan ang katawan totoong kinakain ng biktima, kundi sa harap ng bakuran ni Eleanor. At siya naman ang nagtatanggal ng bakas ng dugo sa lupa. Halos mamilog ang mga mata ni Aguada sa kanilang mga natuklasan. Hinintay muna nilang makapasok si Eleanor sa bahay nito at makabalik ang dalawang aso na umalis. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na rin ang mga aso. Mula sa pagiging halimaw ay naging ordinaryong aso ito at kusang ikinulong ang mga sarili sa kulungan. Pagkatapos sa pagmamatsyag ay saka bumaba sa puno ang mag-ama at naglakad pa uwi. Bagsak ang mga balikat ni Aguada habang malakas na kumatok ng 3 beses sa pinto. Bilang napagkasunduan nilang senyales na silang 3 lang ang nakakaalam. Bumukas ang pinto at mabilis silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ano, kumusta? May nakita ba kayo? Hindi lang basta nakita, kundi kitang-kita pa namin kung paano nilang gawin ang pambibiktima. 2 dalaga ang pinaslang nila. Si Eleanor, aswang siya. Ang pangit niya sa tunay niyang anyo. Hindi ako makapaniwala. Hinaan niyo ang boses niyo at baka marinig tayo ni Carla. Hinahanap niya nga kayo kanina. Sabi ko lang may pinuntahan kayo. Biglang naalala ni Aguada ang anak kaya naisipan niyang puntahan ito sa kwarto nito. Pero para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang makitang wala roon ang anak. Bencio! Tatay! Si Carla po wala sa kanyang kwarto. Diyos ko, ang anak ko.
Ha? Iniwan ko lang siya dito kanina pagkatapos namin mag-usap. Diyos ko, ang apo ko! Hindi kaya sumunod sa atin si Carla? Hinanap niya tayo! Parang sasabog ang dibdib ni Aguada sa kaba nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Para siyang mababaliw sa takot at pag-aalala para sa kanyang anak. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan habang nanginginig ang kanyang tuhod. Tay, hanapin natin si Carla. Diyos ko, kapag may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad, Bencio. Naririto ka na lang, hindi mo pa siya pinigilan? Sa bintana siya dumaan, kaya hindi ko talaga alam na mangyayari ito. Huwag na tayo magtalo-talo. Kailangan mahanap natin si Carla. Ililigtas natin ang apo ko. Sa bahay ni Eleanor, doon kagad tayo magpunta. Paano? Aguada, lakasan mo ang loob mo. Ito na ang tamang pagkakataon. Kailangan natin magpanggap na walang alam at magkukunwari tayong naghahanap lang kay Carla. Ibibigay ko ang regalo ko sa kanya. Tay, paano kung sinasaktan na niya ang anak ko? Hindi pa yun ngayon. Kaya't may oras pa tayo. Busog pa sila sa kanilang mga kinain kaya't bukas pa ng gabi mga nganib ang buhay ng apo ko. Kung minsan ay sa ikadalawang araw sila kumakain kapag gutom lang. Walang inaksayang oras sina Aguada at magkakasama silang nagpunta sa bahay ni Eleanor. Pagdating nila sa tapat ng bahay ng kanyang kumare, ay pinagtagpo muna niya ang dalawa. Siya ang haharap sa aswang na kumare niya. Diretso siyang pumasok sa bakuran at tinumbok ng lakad ang pintuan ng bahay. Tao po! Tao po! Maring Eleanor? Mare? Naririyan ka ba? Saglit lang. Nariyan na. Mare, bilisan mo. Kailangan ko ng tulong mo. Kahit nanginginig ang kanyang buong katawan sa harap ng pinto, ay sinikap niyang maging kalmado. Panay rin ang patak ng kanyang luha, dala ng matinding galit sa kanyang kumare, at pag-aalala na baka bihag nito ang anak niya. Saktong pagbukas ng pinto ang pagpahid niya ng palad sa luha sa kanyang pisngi. Oh, Mare, napasugod ka. Gabing-gabi na. May nangyari ba? Ang inaanak mo ba pumunta sa'yo? Hindi naman magmula pa nung isang araw. Akala ko ba'y sinundo niyong mag-asawa? Naglayas nga kasamang kanyang barkada. Ang tigas ng ulo ng inaanak mo. Sabi pa nga niya ay pupunta raw siya sa'yo. Nagkatampuhan kasi kaming dalawa eh. Pinakailaman ko ang kanyang alkansya. Ibabalik ko rin naman, gusto ko lang talagang magbigay ng regalo sa'yo. Ay, magtatampo nga. Bakit mo naman ako bibigyan ng regalo? Hindi ko naman birthday. Nagkasamaan patuloy kayo ng loob mag-ina dahil dyan. Sobra kasi kong nagpapasalamat. Pagkatapos kong sundin ang payo mo, gumanda na ako at pakiramdam ko bumata akong tingnan sa edad ko. Salamat naman kung ganon. Pero parang hindi ka yata nakaayos ngayon. Ay, siya nga pala, pumasok ka muna at doon na tayo sa loob mag-usap. Sige Mare, salamat. Maupo ka muna at ikukuha lang kita ng maiinom. Salamat Eleanor ha. Walang anuman, maupo ka lang. Nang tumaliko dito ay mabilis niyang iginala ang paningin sa buong sala. May hagdan para sa pangalawang palapag. Sinigurado niyang suriin ang sementadong sahig para sa mga bakas ng paa. Nang makita niya ang lupang nakadikit sa semento, kasabay ng sukat ng tsinelas na mantsa sa sahig, ay lalo siyang hindi mapakali. Halos kapusin siya ng paghinga. Tama ang kanyang hinala. Itinatago nito si Carla. Mag-isa ka lang ba dito? Oo, hindi naman kasi ako nag-asawa na. Inumin mo muna itong tubig para kumalma ka saglit. O bakit parang nanginginig ka na? Sobra na kasi ako nag-aalala sa inaanak mo eh. Hindi na nga ako nakapag-ayos ng aking sarili. Natatakot ako na baka matulad siya sa mga dalagang pinaslang ng mga nakaraang araw. Salamat sa tubig ha, maayos na ang pakiramdam ko. Hindi naman siguro. Teka, nasa na ba ang regalo mo sa akin at sabik na akong magamit yon? Talaga? Naku, nakakahiya Mare. Mumurahin lang ito kumpara sa gamit mo eh. Pangako, pahahalagahan ko ang regalo mo. Kung gusto mo gamitin ko na sa harapan mo.
Halos nagmamadaling dinukot ni Aguada ang foundation sa kanyang bulsa. Mabuti na lang at nagawang itago ng mabangong amoy nito ang pulbos ng bawang na inihalo, kasama din ang pinulbos na bulaklak ng amarilyo. Heto, pasensya ka na talaga ha. Wala yun, ano ka ba? Pasalamat pa nga ako at may regalo ka para sa akin. Wow, ang ganda naman ng lalagyan. Sige nga, matesting ko nga ito. Salamat at nagustuhan mo. Hindi maalis ang paningin ni Aguada sa ibinigay niyang foundation kay Eleanor. Pakiramdam niya ay hindi siya humihinga habang sinisiguradong ilalagay nga yun ng babae sa mukha nito. Nagsimula na nga itong magkuskus ng mukha sa harapan niya. Pagkatapos ay ikinalat nito sa mukha hanggang sa leeg. Ilang saglit pa, nabitawan nito ang hawak na foundation at namimilog ang mga matang napatayo mula sa pagkakaupo. Napatayo na rin siya at galit na pinagmasdan nito. Anong ginawa mo? Ang sakit! Mahapdi na parang nalalapnos ang mukha ko. Anong ginawa mo, Aguada? Isang kolorete sa mukha na may sangkap na pinulbos na bawang at bulaklak ng amarilyo kontra sa maganda mong mukha. Hayop ka? Nasaan ang anak ko? Anong pinagsasasabi mo? Wala rito ang anak mo. Ang sakit-sakit ng mukha ko. Alam kong naririto ang anak ko at tinatago mo siya. Hetong bakas ng kanyang tsinelas sa iyong sahig. Wala dito ang anak mo. Kasabay ng matinding pagwawala ni Eleanor sa tindi ng pananakit ng mukha nito, hindi rin ito magawang hawakan ng mga kamay nito ang mukha. Ito na ang katapusan mo. Kitang-kita ko kung paano kayo ng biktima ng kaawa-awang mga dalaga. Hayop ka. Naisahan mo ko. Kapag namatay ako, hinding-hindi mo makikita ang anak mo. Siyang pumasok ng walang paalam sa bahay ko. Nagkamali ako. Dapat pinatay ko na siya. Kung alam niya ang totoo tungkol sa akin, hindi ko man lang naisip na marahil ay alam mo na rin ang sikreto ko. Tama nang satsat. Nasaan ang anak ko? Patay na siya. Pinatay na ng mga alagad ko. Sa tindi ng galit ni Aguada ay nahablot niya ang mahaba nitong buhok. Pagkatapos ay paulit-ulit niya itong pinagsasampal sa muka. Napangiwi pa siya sa pandidiri dahil dumikit sa palad niya ang naaagnas na balat ni Eleanor. Dahil sa galit ay nasuntok pa niya ang sikmura nito dahilan para matumba sa sahig. Hinila niyang muli ang buhok nito pakaladkad. Mapapatay kita kapag hindi mo itinuro kung nasan ang anak ko! Wala ka nang magagawa. Mamamatay kayong lahat. Sisiguraduhin kong ikaw lang yon. Tignan natin. Hinugot ni Aguada ang punyal na nakatali sa kanyang binti, tsaka ipinakita kay Eleanor. Pero natuon ang kanyang atensyon sa bagong pasok sa pinto ng dalawa. Paatras na humahakbang sina Lolo Dodeng at Bencio papasok sa sala. Sa harapan nito ay may dalawang aswang na aso na patuloy na humahakbang paabante. Kita mo na, hindi na kayo makaliligtas ng buhay dito. Itong ginawa mo sa akin, dugo lang ng iyong anak ang papawi nito at magiging isa na ulit akong maganda. Tumigil ka! Hetong sayo! Ang sakit! Bakit mo sinaksak ang palad ko? Tanggalin mo! Tanggalin mo! Para wala ka nang magagamit sa paghawak ng pulso ng biktima mo. Heto pa, sa kabila mong palad! Parang musika sa pandinig ni Aguada ang mga sigaw na yon ni Eleanor. Kitang-kita niya ito kung paano niya ito nasaktan. Namimilipit ito sa sakit. Alam mo bang ibinabad ko muna sa katas ng bawang at katas ng bulaklak ng amarilyo ang punyal na ginamit ko sa'yo? Unti-unti kang pahihirapan nito. Aguada, huwag ka muna magsasalita. Heto ang dalawang aso. Nagtatangka na silang sumugod. Hindi pa sila atake. Kaya't gawin mo lang ang lahat ng paraan para mapaamin ang babae niyan. Pero nagulat sila nang biglang nilundag ng puting aso ang kanyang ama. Naibabawan nito ang matanda na bumagsak sa sahig. Nangibabaw din ang halakhak ni Eleanor habang nakatingin kay Lolo Dodeng. Si Bencio naman ay tinalon ng kulay itim na aso. Nagpambuno sila sa mga aswang. Habang si Aguada naman ay nakipagbuno rin kay Eleanor
na naagaw ang kanyang hawak na punyal at sinipang papalayo. Sa isang iglap ay naging isang bruha ito na may naaagnas na balat. Mapula ang mga mata at mahaba ang ngiping tila talim ng lagari ang itsura. Wala ka ng takas. Papatayin ko kayong lahat. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige, lumapit ka nang makita mo ang hinahanap mo. Magsama-sama na kayo ng anak mo. Sa pagdamba ni Eleanor sa kanya ay sinalubong niya ito sa sikmura. Pero dahil malakas ito, bumagsak siya sa sahig, sakto sa pinagtalsikan ng hawak niyang punyal kanina. Halos kalahating pulgada ay maaabot na niya ang kutsilyo, pero nahila ni Eleanor ang kanyang binti. Tinadyakan niya ito sa muka kaya't napatihaya ito at bumagsak sa sahig. Nagkaroon siya ng pagkakataong damputin ng punyal. Halika rito! Katapusan mo na! Lasapin mo ang sarap ng punyal ko! Wala na akong pakialam kung sino ka pa! Hindi! Itinarak ni Aguada ang punyal sa dibdib ni Eleanor. Itinulak niya iyon ng buong lakas hanggang tumagos yun sa dibdib at likuran ng aswang. Pagkatapos ay bumagsak ito sa sementadong sahig habang nagkikikisay. Pero dala ng matindi niyang awa sa mga nabiktima nito, buong tapang na tinalunan niya ang kutsilyong nakatusok sa dibdib nito. Napaigik si Eleanor sa sakit at bumulwak sa bibig nito ang maitim na dugo. Aguada, ito pa! Bunutin mo ang punyal! Saksakin mo ang asong ito! Malapit na niya akong makagat sa muka! Papa! Mama! Apo ko! Mula sa pinto sa labas ng bahay ay sumulpot si Carla bitbit ang isa pang punyal. Umiiyak ito habang nakatingin sa mga aso. Pero napako ang mata ng puting aso sa nakahandusay na si Eleanor. Bigla itong umalulong ng buong lakas at nakakikilabot. Nilundag nito ang katawan ni Eleanor. Ganon din ang ginawa ng itim na aso. Dinilaan ng itim na aso ang bibig ni Eleanor. Bigla sa isang iglap ay nagsatao ang dalawang aso. Dalawang matanda, babae at lalaki. May mga luha ang mata nilang galit na tumingin kay Aguada. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Aguada dahil sa pagkabigla ng malamang tao pala ang asong alaga ng kumari niya. Sinasabi ko na nga ba't kayo yan? Tay, kilala mo sila? Sila ang mga nakalaban ko noon. Naririto sila para magiganti. Anak nila si Eleanor. Sila na nga ang nakaperwisyo. Sila pa ang gaganti. Mga halimaw. Huwag na natin patagalin to. Heto, langhapin ninyo ang amoy ng bawang at amarilyo. Bigla na lang ulit nag-anyong aso ang dalawang matanda. Hindi na nabunot ni Aguada ang punyal sa dibdib ng walang buhay na si Eleanor dahil nakabantay ang dalawang aso. Mama, ako ang papatay sa kanila. Makaganti man lang ako sa pagpatay nila sa mga kaibigan ko. Wag! Baka mapahamak ka! Ibigay mo sa akin ang kutsilyong hawak mo, Carla! Pero hindi nakinig sa kanya ang kanyang anak. Sa halip ay tumakbo ito pasugod sa kinaroroonan ng dalawang aso. Kaya umalalay na rin sila at sumuporta sa kanyang anak. Kanya-kanya silang balandra sa sahig at sa pagsugod ng aso sa gawin ni Carla ay huminto ang oras para sa inang makitang nasa panganib ang kanyang anak. Pero maagap na nasalo ni Carla ang dibdib ng aso at nagawa nitong maibaon ng kutsilyo. Bumagsak sa sahig ang puting asong tinamaan ng punyal. Tinakbo na rin ni Aguada ang kinaroroonan ng anak at siya mismong humugot ng punyal na ibinaon ito sa dibdib ng asong puti at isinaksak naman niya sa dibdib ng itim na aso. Aguada! Mama! Katapusan niyo na! Wala nang papatay sa mga dalaga sa lugar namin! Binuhusan ni Lolo Dodeng ang mga sugat ng aso ng katas ng bawang at katas ng bulaklak ng amarilyo. Nagkikikisay ang mga ito at lumikha ng matinding pag-angil. Sa isang saglit ang katawang tao ni Eleanor ay biglang nagsaaso na rin kahit isa ng malamig na bangkay. Matapos ang ilang minuto, 3 patay na aso ang nadatnan ng mga tao na nakahandusay sa katawan ng 2 dalagang pinatay. Maraming tao ang nakiusyoso
at hindi na nila nalaman na ang 3 aso ay ang mga aswang na bagtik. Magmula rin ang araw na yon ay ipinagbawal ang pag-aalaga ng aso sa baryo. Lahat ng mga asong nakikita sa baryo ay dinadala sa malayong lugar para iligaw dahil sa kanilang takot na baka manlapa ulit ang mga hayop. Anak, paano ka pala napunta sa bahay ng ninang mo? Hinabol po ako ng 2 aso. Akala ko po naroon kayo sa bahay. Hindi ko alam na nakauwi na po pala kayo. Nahuli ako ni Ninang. Sinadya ko pong itapak ang aking paa sa putik para kung sakaling hanapin niyo ko ay malalaman yung nasa loob ako ng bahay niya. Kaya pala may nakita akong bakas ng paa sa sementadong sahig. Pero nakatakbo po ako. Hindi nila kinayang amoy ng suot kong damit. Nanghina sila kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong makatakas. Ang ibig mong sabihin, nakauwi ka na sa bahay natin tapos bumalik ka lang sa bahay ng ninang mo? Opo, sinundan ko ang mga bakas ng iyong paa. Kaya't nalaman kong sumugod na kayo sa mansyon para iligtas ako. Mahusay ang ginawa mo, anak. Abay, pwede nang maging tagapagmana ko. Tatay naman wala nang mga bagtik, wala nang dapat paglaanan ng mga mamanahin sa inyo. Napuno ng masasayang kwentuhan ang loob ng sala ng bahay ni Aguada. Dapat na makontento na lang tayo sa kagandahang ipinagkaloob sa atin. Huwag pumatay ng tao at huwag nang maghangad ng kagandahan. Ang pagtanda ay kaakibat ng buhay. Hindi ito kailangang kontrahin dahil ang lahat ng tao ay daranasin ang pagiging tao. Kabilang na ang pagbabago ng itsura tulad ng pagtanda. Wakas.